Babalik ba kay Senate President Chis Escudero ang paninisi ng mamamayan at ng ibang sektor, lalo na ang mga eksperto sa batas tungkol sa isyu ng pagka-delay ng impeachment trial against Sara Duterte? Kasi babalik na naman ang isyu na dapat noon pa, after matanggap nila ang article of impeachment ng February mula sa Kongreso, kaagad-agad nagkaroon ng trial. Kaya napapag-usapan ito kasi ngayon, meron ng legal debate, meron legal issue na pinag-iusapan ngayon, kailangan ba na yung article of impeachment o impeachment laban sa isang impeachable official katulad ng Vice President dito sa 19th Congress ay umabot ng 20 Congress? Siyempre, ang sinasabi ngayon ng mga senador, lalo ni Escudero, pwede. Kaya nga sisimulan ito next month sa ilalim ng 19th Congress kasi nag-recess. Then itutuloy na lang sa 20 Congress. Ang problema sa 20 Congress, iba na ang mga senador. Meron ng nadagdag na mga bagong pangalan at mukha sa Senado. Okay? At ang mga prosecutor, meron din dalawang napalitan. Pero okay lang sa prosecutor. Pero senator judge ay nagbago na ho. Yung iba ay nandyan na, bagong pasok. So yun po yung pinag-uusapan. Legal ba na yung sinimulan sa 19th Congress na impeachment ay itutuloy ng 20 Congress? Ayun ang magiging dahilan. Pag ito ay nagkaroon ng malaking problema, si Escudero ang masisisi dahil siya yung tumutol doon sa kaagad-agad na sinasabi ng saligang batas, sabi ng mga abogadong eksperto, na dapat nagkaroon ng trial mula nung matanggap ito. Eh, February pa yan eh. So, babalik kay Escudero ang paninisi at issue. Abangan natin ito. Okay? Yung issue naman ho sa reconciliation, tama lang pag-usapan ito. Kaya magsawa, lahat tayo ay tumulong sa pagkakaisa, tumulong sa gusto ng Pangulong magkaroon na ng pagtutulungan. Mahalaga yon. Kasi hindi magagawa ng Pangulong mag-isa ang malawakang reconciliation at development ng bansa nang siya lang talaga. Kailangan tumulong ang taong bayan. Kaya mahalaga yung merong reaksyon na positibo ang mamamayan sa ini-o-offer na reconciliation ng Pangulo sa mga Duterte. Kung ayaw tanggapin ng mga Duterte, abay, ibang layo nila. Wala tayong magagawa kung ayaw nila. Pero ako'y naniniwala, katulad ng aking mga sinabi na sa ating iba pang mga video, na ito yung tamang paraan. Pagkakaisa para sa kabutihan ng lahat. Okay? Ito naman ang isang balita. Alam na daw po ng PNP kung saan huhulihin si Roque at kanyang kasamahan. Matapos nga po yung warrant of arrest na ilabas ng Regional Trial Court ng Angeles, Pampanga, kaugnay po ng Qualified Human Trafficking Non-Bailable Offense na kasong ipinail ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Office of the President. Si Harry Roque po ay identify na sa abroad, si Christian Daong hinahanap, si Cunanan hinahanap, at yung 48 na iba pang kasamahan na kasama ho dyan sa pabigat na kaso, Qualified Human Trafficking, sa illegal na operation ng Pogo dyan sa Central Luzon. Kaya nga sa Central Luzon ipinail ang kaso, pero may balita ko na ililipat daw ito sa Pasig. Kasi yung mga kaso yata na may kaugnayan sa Qualified Human Trafficking ay sa Pasig RTC inililipat. Katulad ng kay Kibuloy, di ba? Sa Pasig inilipat, galing sa Davao. So, baka magsama-sama sila doon pag nahuli. Pero si Harry Roque patuloy na nagsasabing hindi daw siya dapat hulihin. Hindi daw siya papahuli. Protektado na daw siya ng Netherlands government kasi nag-file na siya ng application para sa asylum. Ay tingnan natin yung legal issue dyan kung ano mangyayari. Talaga lang ha. May ibang, ang pinaniwala ni Roque ay ang international law at batas sa ibang bansa. Ayaw niyang paniwalaan ang Philippine law. Kasi ang Philippine law, ang mga batas dito ang dapat masunod kasi nandito ang kaso at siya ay Pilipino. Yung kaso na ipinail, legal. Yung warrant of arrest, legal. Under Philippine law, Philippine court. Eh ngayon, ang pinaniwalaan ni Roque ay batasaban sa Netherlands. At hindi daw siya pwedeng hulihin dahil siya protektado na ng Netherlands dahil siya nag-apply ng political asylum. Wow! Sa tingin ninyo naman, ang papayag ba ang Netherlands government na sila magpagamit kay Harry Roque? Or dahil kaibigan din ng Philippine government under President Marcos ang Netherlands at mga taga-Europe, hindi naman siguro papayag at na magpagamit ang Netherlands government sa isang taong katulad ni Harry Roque.
kaysa sa Philippine government at Philippine law. Medyo kakaiba itong si Roque, naniniwala sa kanyang sariling paniniwala. Ay bahala ka. Abangan natin kung ano ang mangyari. Ano ang mangingibabaw. Dapat katarungan. Dapat katotohanan. Ayan. Okay? Itong issue tungkol sa impeachment, kasi nasabi naman ng Pangulo, ayaw din niya ng impeachment. Ano ba talaga ito? Ako naniniwala kasi kahit ayaw ng Pangulo ng impeachment, pero sa proseso, nandun na sa Senado. Magtatrial na nga. Pero ngayon, ayaw pa rin ng Pangulo ng impeachment. Kaya ba sinasabi ng Pangulo na ayaw ng impeachment? Bahagi ba ito ng reconciliation? Parang masyadong late. Kasi yung impeachment nauna. Noon pa yun tinapos sa Kongreso. Ngayon sa Senado na. Mr. President, kung ayaw mo ng impeachment, pero mapipigilan mo ba yung mga senador? Pangalawa, paano mabibigyan ng hustisya? Paano mabibigyan ng katarungan? Paano malalaman ng taong bayan ang katotohanan tungkol sa di umano'y maling paggamit ng pera ng Office of the Vice President sa Confidential and Intelligence Fund at yung mga di umano'y pang-aabuso, di umano'y mga bilyon-bilyong bank account na nadiscover na kasama sa article of impeachment? Paano na yung mga pagbabanta sa buhay mo? Kay First Lady at kay Speaker, baliwala lang ba yun, Mr. President? Bakit ayaw mo ng impeachment? Tinatanong ko lang. Okay? Sang-ayon ba kayo mga kababayan na ganito? Ang ating panawagan at hiling dapat ang Pangulo magpakita ng matapang na liderato, pero itong kanyang pagkontra sa impeachment parang malambot na naman ito. Kasi yung impeachment under the law, under 1987 Constitution, nandyan na puro trial na lang Ayaw pa rin ng Pangulo? Ganun ba talaga? Ano ito? Para saan? At bakit ganun? Nagtatanong lang po. Pag ayaw niya ng impeachment, pumapabor siya sa mga Duterte. Paano yung karapatan ng taong bayang may-ari ng pera? At paano naman yung di umano'y pang-aabuso ng pangalawang Pangulo? Masamang president yan. Nang abuso ang Pangulo, hindi i-impeach. Ganun ba? Pera ng bayang hindi maipaliwanag kung saan tamang kung paano ginamit. Puro acknowledgement receipt mula sa prutas, gulay, isda at kung sino-sino na hindi naman pala tao ayon sa Philippine Statistics Authority. Walang marriage certificate at birth certificate ang mga taong tumanggap umano ng pera mula sa Office of the Vice President na merong acknowledgement receipt. Paano naman yun? Pera ng bayan po yun, Mr. President. Hindi kaya mas maganda hayaan na lang natin ang impeachment trial? Din kung anong resulta niyan, dapat irespeto. At dapat ating pangaralan at panawagan, umapilat tayo sa mga senator judge na tumingin sa ebidensya, hindi sa partido, hindi sa pagkakaibigan. Ebidensya ang dapat pag-usapan dahil ang taong bayan ang may karapatan malaman ang totoo dahil sila ang naging biktima rito, sila ang may-ari ng pera at sila ang mamamayang may-ari ng gobyerno. Wala sa presidente hanggang barangay chairman, mamamayan ng gobyernong Pilipinas. Ang mga nasa gobyerno, dati ko na sinabi ito, lahat sila temporary lang. May hangganan ng kanilang kapangyarihan. Sino man ang maging presidente at vice president ng bansang ito, mamamayan pa rin ang dapat pahalagahan. Hindi ho ba? Please like, share ng ating mga video pinag-uusapan dito. Subscribe kung hindi pa.